Ano ang pwedeng gawin kapag kinakabag ang buntis? Kabag na yata ang isa sa mga pinakamadalas na indahin ng mga nagbubuntis. Mga mamis, halina't ating alamin ang mga mabisang gamot sa kabag ng buntis. Ang kabag ay isa sa mga karaniwang alalahanin ng mga buntis at maaaring dulot ito ng hormonal changes, pag-angat ng matres o pagkakaroon ng mas mabagal na digestive process. Karaniwan, ang mga sintomas nito ay mas nagiging mas mabigat sa ikatlong trimester ng pagbubuntis. Ano ang kabag? Ang kabag ay ang kondisyon kung saan may sobra-sobrang hangin na pumapasok sa digestive tract ng katawan. Karaniwang kasama ng kabag ang pakiramdam ng busog, paninigas o paghilab ng tiyan, kakulangan sa paghinga at pananakit ng ibabang bahagi ng likod. Kadalasan, ang pangunahing dahilan ng kabag ay ang pagkonsumo ng mga pagkaing nagdudulot ng gas o hangin sa tiyan. Ito ang mga pagkaing mataas sa fiber at caffeine. Posible ring epekto ito ng mga nakakasamang eating habits gaya ng pagkain ng masyadong mabilis o kaya ang pagsasalita habang kumakain. Subalit sa mga buntis, ang ilang karagdagang sanhi ng kabag ay posibleng pagbabago at pagdami ng kanilang hormones sa katawan. Paano maiiwasang kabagin ang buntis? Ang pinakamainam na gawin ng buntis ay iwasan ang mga posibleng makapagdudulot ng kabag. Narito ang ilan sa mga bagay na dapat tandaan. Iwasang magpagutom, pagkatapos ay kakain ng marami at biglaan. Small frequent eating ang karaniwang ipinapayo sa mga buntis para makaiwas sa kabag. Umiwas na magsalita habang kumakain, pati na kapag umiinom. Nguyain ng maayos at may tamang bilis o bagal ang pagkain. Huwag magmadali. Tiyaking nadudurog sa bibig pa lamang ang mga kinain nang hindi ito buo-buong malulunok at babagsak sa bituka. Panatilihing maayos ang tindig palagi, nakaupo man o nakatayo. Tuwing matatapos kumain, maglakad-lakad ng bahagya upang magalaw ang bituka. Umiwas sa mga pagkaing nagdudulot ng kabag, tulad ng mga beans o buto, mabuto at starchy gaya ng patatas, mais, pasta, tinapay at iba't ibang klase ng beans at butil tulad ng oat, barley at kanin. Hindi komportable sa pakiramdam ang pagkakaroon ng kabag at minsan ay sumasakit din ito. Kadalasang dahil sa constipation kaya nagkakaroon ng kabag at maaari itong lumala dahil sa pagbubuntis. Narito ang ilang home remedy na maaari mong gawin upang maibsan ang pananakit na dulot ng kabag. Kumain ng pagkaing mayaman sa fiber. Ang pagkain ng mga pagkain na mayaman sa fiber ay maaaring makatulong sa pagbawas ng constipation, isang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng intestinal gas. Bagamat ito ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng gas sa tiyan, ang pangmatagalang benepisyo ay maaaring makatulong sa pangkalahatang kaginhawaan ng tiyan. Umiwas sa stress. Karamihan sa mga tao ay nakakaranas ng malalang kabag kapag nakakaranas ng stress. Ang stress-related na kabag ay maaari ring sintomas ng irritable bowel syndrome or IBS. Isang gastrointestinal disorder ang IBS na nagdudulot ng pananakit ng tiyan at pagbabago sa bowel habits. Ang mga sintomas nito ay kinabibilangan ng bloating, kabag, cramping, constipation at pagtatae o diarrhea. Magsuot ng komportableng kasuutan. Ang pagsusuot ng maluluwag na damit lalo na sa bahagi ng bewang ay maaaring makatulong na maiwasan ang pressure sa tiyan na maaaring magdulot ng kabag. Kaya't mahalaga ang pagpili ng komportableng kasuotan lalo na sa mga huling bahagi ng pagbubuntis. Bantayan ang kinakain lalo na ang pagdagdag ng masusustansyang pagkain na mayaman sa fiber na maaaring panandali ang magdagdag sa tsansa ng pagkakaroon ng kabag. May ilang pagkain na mataas sa fiber at ang ilan sa mga ito ay naglalaman ng oligosaccharides na maaaring makagawa ng nitrogen gas kapag sinisira ng bakterya. Ang mga pagkain na naglalaman ng oligosaccharides ay kinabibilangan ng beans, whole grains, repolyo, cauliflower, Brussels sprouts at asparagus. Makakatulong ang pagsusulat ng kinakain sa araw-araw upang malaman kung mayroong pagkain na nakapagpapalala ng kabag.